Yay! Hello! Makabento, makabenta ang ating lecture today. Ah, paano ba natin mapoproject yung tamang sales? And why is it important na talagang magkaroon tayo ng sales, no? At ma-project natin kung tayo ba ay nakakabenta or hindi. And also, tignan natin yung anatomy ng pagbebenta, no? Ibig sabihin yung from bone to muscle, no? Yung mga katangian, features, o kaya yung paghimay-himay natin, no, kung paano tayo nakakabenta. And also, stages in sales cycle, and also, yung ating mga taxation matters dito, and some effects of pricing strategies on sales. I will be the resource speaker, no, dito sa makabento, makabenta. Bakit kaya makabento, makabenta? Kasi we notice, we see, alam natin yung makabento, it's a Japanese term, no, para doon sa when you try to sell something, nagbebenta ka ng yung halo-halong pagkain sa isang lalagyan, 'di ba? Merong main dish, may appetizer, may dessert, no? Tapos may gulay pa. Parang ang nangyayari, makabento or yung term ngayon, mekos-mekos, halo-halo siya ng tinda. Para ngayon, nagke-create ka ng something at ngayon nakaset na at para makabenta ka, no? Ibig sabihin yung bawat produkto mo ron nagko-complement sa isa't isa at magiging complete meal na at the same time magkaka-interest yung tao sa magandang presyo rin, tapos matitikman na niya yung maraming mga klaseng kung ano-ano man, hindi kailangan maramihan ng bawat order. Salit may piece by piece, meron kang mailalagay doon at ang objective mo is makabenta. That's why ang title natin ngayon is Makabento, Makabenta. Thumbs up tayo, guys. Batch 13, thumbs up. We thank you sa ating mga speakers, ay sa ating mga sponsors. And also this one, no? Pasalamatan natin ang Rotary Club of Cosmopolitan Cubao, District 3780, and also Rotary Club of Marikina North, at syempre ang ating mga kabisyo sa pagnenegosyo officers, at ang BVG Foundation and BVG Accounting and Business Consultancy na ako ang consultant dyan, ako ang may-ari, and also ang Sander Accounting Services, and also ang accounting service din ni Ma'am Cecil Avena. Thank you thank you sa ating mga sponsors, donors. Okay. This is us, this is what we offer. Pero hindi ko na sasabihin ito, no? Okay, let's proceed. Ano ang asahan natin? Guys, again, sa bisyong pagnenegosyo, dapat talaga magkatulungan tayo, bawat isa sa atin, no? At ngayong gabing ito, makaisip tayo na dapat mapaisip natin, ano pa yung bebenta? Ano yung papatok? Ano yung posible nating makuha yung gusto ng mga tao, maservicean natin yung pangangailangan nila. At kumpara sa iba, tayo ang pipiliin. Kasi kailangan nating makabenta eh. Katulad nga ng example natin sa peanut butter, may 5 kayong supplier, pare-parehas ang benta nila, 110 pesos. O yung iba, may 100 pa, o may 120, pero naglalaro sa ganun ng presyo. Ang tanong natin dyan, bakit kayo bibili nung peanut butter na napili ninyo? Bakit yun ang pinili ninyo? So, anong meron? Dapat yan ang maaral natin. Ano ba talaga yung mga preferred or preferences ng mga consumers? Ano yung kahalagahan tayo sa nag-i-start ng pagnenegosyo na makaisip, no, makaimbento tayo ng ibebenta natin at malaman natin kumita tayo, ma-project ang sales para makita natin sa pagpo-project pa lang ng sales kung talaga bang tayo ay kikita. Worth it ba o meron tayong kapakinabangan later on sa pagpapagod natin sa lahat ng pagbebenta natin. At syempre, magkatulungan tayong mga kabisyo. Naaral natin previously na ang definition ng business ay any activity na for profit. Ibig sabihin, hihigitan natin, no, yung ating gastos dapat mas mataas yung benta para meron tayong profit. At sinabi rin natin na kahit anong activity, kahit anong ibenta sa panahon ngayon, lahat, bawat kibot natin, may business. At tayo, hindi lang naman din talaga basta business lang or for profit. Kahit aminin natin mukha tayong pera or ang business kasi panlalamang, di ba? Yan ang sinabi natin eh. Siyempre, naglalamang ka, nagtataas ka, nagdadagdag ka dun sa value at gina-justify mo na talagang makalamang ka or mataasan mo yung presyo. Pero hindi lang basta panlalamang din. Sana may deeper meaning tayo ng ating pagnenegosyo. Yung tipong hindi lang pala pera-pera ang buhay. Guys, kasi bakit? Ito, tinuturo ko sa estudyante ko ha. I've been teaching this to my students. If you wanna have profit, sustainable growth,
gusto mo ng business na dire-diretso, ang gagawin mo, hindi profit ang target mo. Sa halip, ang maging target mo, relationship. Yan, batch 13. Thumbs up. Pakisabi nga sa sarili ninyo, hindi pala profit ang main target. Ang target mo ay relationship. Bakit kaya relationship and it's not profit? Kasi ang profit, byproduct or bunga na lang yan ng pagka meron kang magagandang relasyon. Kasi yung mga karelasyon mo, yan ang magbibigay sa iyo ng magagandang negosyo. Example may maganda kang relasyon sa customers mo, ay talagang magiging loyal sila sa iyo at kahit anong ibenta mo, ay talagang tatry nila, bibilin at bibilin nila ang produkto mo. Meron kang magandang relasyon sa suppliers. Naku, pagka ganyan, bababa ang cost mo kasi bibigyan kanya ng magandang pricing at discounts at ngayon gaganda ang pricing mo, magkakaroon ka ng magandang margin. Magkakaroon ka ng magandang bunga ng business na which is profit kung ang na-establish mo ay relationships. Ano pa? Meron kang relationship sa mga competitors mo. Hindi mo sila inaaway. Hindi mo sila sinusumpa. Hindi mo pinagpe-pray na ma-destroy, malugi sila. Sa halip, pinagpe-pray mong ma-bless din sila. Bakit? Kasi pag may maganda kang relationship sa kanila, ikaw rin matututo ka sa negosyo nila. Ikaw rin magkakaroon ng idea. Mas mai-improve mo yung business nila at ngayon, parehas pa kayong posibleng lumago. Pagka ikaw may pangangailangan, supplies, materials sa negosyo mo, pwede mong hiraman yung mga competitors mo na posibleng kumita sila at kikita ka pa rin, tuloy-tuloy ka pa rin kikita. Again, that is one of the definition or meaning natin ng deeper meaning sa pagnenegosyo. Hindi lang basta profit, dapat ang bunga natin relationship. Pagka may relationship ka sa customers mo, nagbebenta ka ngayon ng kunyari ng siomai, bukas magbenta ka ng siopaw, nako, bibili sila rin, tatry din nila yung siopaw mo. At magre-refer pa sila sa iba nilang mga kaibigan, kakilala. Kasi yan, no, napagkakatiwalaan kanila. Thumbs up tayo dyan. Ako, napakaganda niyan, napakagandang uh, realizations yan. Batches 1 to 13, no, dapat naiintindihan. Kaya alam niyo, nakakalungkot kapag ka ang kabisyo natin, yung leave the group, left the group, no? Hindi nyo kailangan mag-burn ng bridge sa mga taong kakilala ninyo. Even yung mga taong nagawan kayo ng pagkakamali. No? Dahil later on, yung mga nakagawa sa inyo ng pagkakamali, pagkakataon pala yan na in return, makagawa rin sila ng kabutihan sa iyo at ngayon, posible mo ring mabentahan yung mga yan. No? Tama, di ba? Okay, good evening. Welcome ulit sa ating mga kasama ngayon dito. Nandito si Kabisyo rin, si Maricar Crisostomo. Relationship doon sa mga batches 1 to 12. Hindi dapat ng aaway. Okay? And also we have learned previously sa mga naunang lectures natin, para mawala yung risk, no? Mag-aral sa pagnenegosyo. You should study what is a business, kung paano nagraran ang business, yung dynamics ng business, na nakadefine na siya ngayon. Ang business is just like a human anatomy or is just like a building, a house na defined na. 'Di ba? May buto, may laman, no? May mga systems. Ganon din ang business. May mga systems din, may mga procedures at wala nang secret diyan, no? Lahat ng mga dynamics ng pagnenegosyo naka-define na and you can talagang master kung paano ba tatakbo ang isang negosyo. At ngayon, maiintindihan natin lalo yan. Okay tignan natin ito. Yung ating makabenta, let's define also again some few words here. Mga sales or revenue. Sabi rito, ang sales, ang ibig sabihin, ma-define natin, sa Tagalog, ito yung benta na pagbentahan mo na ngayon may kinalaman sa presyo mo. Siyempre kasi kung ang presyo mo sa isang siomai 100 pesos, nakasampung benta ka, edi 10 times 100, 1,000 pesos ang benta mo. Kaya lang yung cost of sales naman, ito yung gastos mo na directly may kinalaman doon sa produkto mo. Kunyari, ito yung mga raw materials mo, ito yung pag-process mo ng produkto mo. Kaya ang mangyari niyan, sales minus cost of sales, yung mga gastos mo na may kinalaman doon sa directly
no, doon sa produkto mo, related sa produkto mo, equals gross profit. Or ibig sabihin, ito yung pinapatong mo sa gastos mo, sa cost. Cost hindi pa talaga yung iba, kasi may iba pang gastos, yung cost pa lang. Kailangan mo makita yung gross profit kasi ito yung posible mong ma-justify din kaagad-agad na, let's say, bibili ka ng ganito, kunyari, bottled water, no? Nabili ko 10 piso. Ngayon, ito yung cost ko, 10 piso. Magkano ko ibebenta? Kunyari na lang 20 pesos. O pinatungan mo ng another 10 pesos. At ang margin mo or gross profit ay 10 pesos. Bakit? Kailangan malaman yan. Kasi, tingnan mo meron ka pang ibang operating expenses. Nang ibig sabihin yan, yung iba pang gastos na may kinalaman sa pagbebenta mo. Hindi na siya directly patungkol dito sa produkto mo, no? Pero may iba ka pang mga gastos. Kunyari, ang gastos mo rito yung pasahod mo sa tao, kunyari, yung packaging, delivery expense, o kaya naman communications, o kaya renta. Yan. Mas maganda yan. Yung renta mo sa upa doon sa pwesto mo. Kasi yung mga gastos na yan, gumagastos ka niyan kahit wala kang benta. Talagang na-experience mo o na-incur, ibig sabihin, magbabayad ka talaga ng mga gastusin na yan kahit wala kang benta. Nakukuha ako ron? Thumbs up. Hindi katulad ng, kunyari, yung direct cost or yung cost of sales, pag nagbenta ka ng tubig, magiging gastos lang siya yung pinambili mo ng tubig kapag nagbenta ka. Dok, nalito ako, Dok. Kasi ganito. Di ba, kunyari, meron kang pera. Pinambili mo, yung kapital mo, pinambili mo ng tubig na paninda mo. Anong mangyayari? Gastos na ba yun? Hindi pa kung totoosin gastos yun. Ang tawag mo pa ron, inventaryo, inventory sa English. No? Kasi yung cash mo na pinambili ng tubig ay naging paninda, was turned into inventory. Okay, nakukuha. Pero pagka nabenta mo na yung tubig, that's the time nire-register mo, nire-recognize mo, nililista mo, meron ka ng gastos sa pagbili ng tubig. Kasi meron kang papasok na benta na 20 pesos, tapos may gastos ka na 10 piso sa halaga ng bawat tubig. At ngayon may patong ka na 10 pesos. Now, tignan mo, yung upa sa pwesto, nagbabayad ka, let's say, 3,000 pesos per month. Kahit may gastos ka or wala kang gastos, ay wala kang benta or may benta, talagang gagastos ka ng 3,000 pesos sa upa mo. Nakukuha? Thumbs up tignan nyo sales minus cost of sales equals gross profit minus operating expenses equals net income or yung kita. Now, kung mas malaki ang mga gastos mo at ang cost of sales mo, net loss ang tawag doon, lugi. Okay Plus, meron ka doon sa kita mo, meron pang mga taxes na dapat bayaran mo sa gobyerno. Okay Ayos tayo dyan. I hope natututo Thumbs up, thumbs up. Tignan natin ang example na to. Kunyari na lang, nagtitinda ka ng peanut butter na lang, no? Tapos, ang gastos mo sa peanut butter, nakabenta ka 10,000. Pero, kunyari, 100 tubs yan, no? 100 na bote. Pero ang gastos mo lang yung sa money at giniling mo at nilagyan mo ng konting kung ano man, no? May gastos kang 4,000 pesos. So, ibig sabihin, meron kang ipinatong mo or gross profit na 6,000 pesos. Kaya lang, marami ka pang gastusin. Namasahe ka pa, no? Nagtatatawag ka para makabenta ka, may communications ka, may internet ka, may bayad ka sa pwesto na 3,500. Ima-minus mo yun, ang net income mo lang 2,500. Kaya mahalaga, tignan ninyo bakit natin inaalam yung gross profit. Ang ibig sabihin pala rito, sa 10,000 no, na 100 pieces na peanut butter, ibig sabihin nakabenta ka ng 100 na bote ng peanut butter. Sa bawat 100 na peanut butter na bote, ang gastos mo pala ron 40 pesos. No? Tapos, meron kang patong doon na kinikita 60 pesos sa bawat bote. Now, tignan ninyo. Makikita natin
kada bote, meron kang patong 60 pesos. Now, malalaman mo, ilang bote ng peanut butter ang kailangan mong ibenta para makabayad ka ng upa mo, no? Ng upa sa pwesto mo. Kunyari na lang, ang bayad mo, ang upa mo sa pwesto mo ay 3,000 pesos. 'Di ba? 60 pesos, no? 3,000 sa bawat bote, 60 pesos. So 3,000 divided by 60 pesos, that is, magkano? Mga math dyan. 3,000 divided by 60 pesos. Calculator. 50. Ibig sabihin, 50 na botelya ang kailangan mong ibenta para makabayad ka ng upa mo sa renta, no? Makabayad ka ng upa. So, ibig sabihin, nalalaman mo ngayon, sana makabenta ako ng 50 botelya. Tapos pagka nakabenta ako ng 50 botelya, kailangan ko pa makabenta ulit ng siguro mga 10 pa ulit para yung iba ko pang gastos ma-cover. Kasi 3,500 eh. 'Di ba, no? At tapos, pagka nakabenta na ako ng mga more than 60 bottles, naku, kikita na ako. Yung pang 61 na botelya, doon pa lang ako kumikita. Thumbs up, naiintindihan ba yan? Nakukuha? So, dapat malaman mo yung gross profit mo, bawat produkto, para alam mo kung ilang botelya ng peanut butter ang dapat mong ibenta. At doon pa lang papasok ngayon, magkakaroon ka ng net income. At ngayon, kung may net income ka na, siguro doon sa 100 botelya na naibenta mo, kumita ka ng 2,500 pesos, kaya lang may tax ka na 500 pesos. So, meron kang net income after tax, 2,000 pesos. Yung tax dyan, kunyari lang yan. Yung mga students ni Ma'am Cecil, alam nila yung mga taxes dyan. Naks na, na. Kita nyo na, na. Yung mga, yung alam nila yung sales tax, kung percentage tax ba yan, or VAT. And also, they know kung meron kang mga income tax, no, na dapat bayaran. Alam din nila yung rate doon. Ha? Okay, ha? We, Biglang nagsalita si Ma'am Cecil, Ay, mga students ni Ma'am Cecil, where raw? How to project the correct sales? At bakit ba natin dapat i-project ang correct sales? Paano ba natin maipo-project ng tama? Huwag natin bobolahin ang sarili natin, ha? Number one, bakit natin kailangan mag-isip, no, na talagang meron tayong benta? Kasi doon, no, nagpo-project ka para ngayon malaman mo kung ilan ba yung magiging inventaryo mo. Ilang botelya ng tubig or ilang peanut butter na botelya ang gagawin mo. Kasi based sa listahan mo, di ba, pinalilista ko sa inyo, sino ang posible mong bentahan? Ilan ba yan? Ilan ngayon ang gagawin mong peanut butter? Meron akong 100 bebentahan pero magpapasobra ako kasi baka may doble yung order, gagawin ko 120. Kasi meron pang mga walk-in, no? O hindi ko wala sa listahan, may bibili pa. So 120 na botelya. At ngayon, pagka nagbenta ka ng 120 na botelya, mako-compute mo rin ngayon magkano magiging cost mo, magkano yung mga operating expenses mo, at magkano ang posible mong presyo ipapatong mo. At ngayon, mapepresyohan mo para ngayon alam mo rin kung meron kang kikitain o wala. At kung pwede ba, dagdagan mo pa yung presyo mo para yung kikitain mo, medyo tataas pa. Now, pag tinaasan mo naman yung presyo mo, kinonsider mo na lahat ng mga gasusin mo, naku, baka naman walang bibili. Kasi ang mahal naman pala ng peanut butter mo kumpara sa iba. Ngayon, sasabihin mo rin ngayon, kaya mahal to kasi talagang purong peanut ito. Wala tong halong harina, no? Wala harina, walang halong mga, tsaka yung ano rin, yung pinantamis kong asukal dito, kunyari na lang coconut sugar, no? Baka medyo mas mahal, no? Tapos organic pa. Yung mga peanut na ginamit ko nako talagang sosyalin. O di ngayon, pwede mong taasan ng presyo. Guys, kailangan aaralin mo yung mga yon. Hindi yung alam mo lang gumawa ng peanut butter, tapos bahala na kung may bibili. Hindi pwede. Dapat ma-project mo ilan ang posibleng bumili sa'yo. Kaya ang galing nga nung kaibigan namin,
nagtinda siya ng breakfast sa opisina. O ngayon, hindi naman siya magluluto ng sangkaterbang breakfast. Anong ginawa niya? Nagpa-order muna siya. Sabi niya, Friday ngayon. Sa Monday, mahirapan kayo magdala ng breakfast niyo or mag-ready. O magtitinda ako ng sinangag. Bangsilog, bango, sinangag, itlog. Ilan ang o-order? O ngayon, alam na niya. At alam niya kung ilan ang bibilihin niyang produkto, ire-ready. At nagpasobra na lang siya ng konti. Kung di man mabili, edi yun ang lunch na niya, kakainin na niya at merienda nila. So, kaya ngayon, alam na niya, maganda yung ganun. Dapat mayroon tayo kasi hindi na nababawasan yung pagkalugi natin. Nagiging efficient tayo. Ano pa? Alam niyo, pagpo-project ng sales, hindi lang basta sa pakiramdam yan, ha? Kaya dapat nako-confirm, tinatawag, kinakausap ang customers. No, kumukuha ka nga ng order eh. Sasabihin mo, "Mare, pare, halimbawa magtitinda ako ng peanut butter. Ano sa tingin mo? Bibili ka ba o hindi?" O, pagka nasabi, "Bibili ako." O sige, natikman. O sa susunod, "Bibili ka pa ba ulit?" Ulit o hindi na? Naku, Mare, pasensya na. Naku, ang dami ng dahilan. Ngayon, masisira yung pagpo-project mo ng sales kasi nga, naku, base lang sa pakiramdam eh. Dapat ngayon, alamin mo talaga yung totoo. Okay ha? Thumbs up, thumbs up. Ano pang pwede? Kasi kung kulang ang benta mo at ang nakalista lang sa'yo, kailangan mo 100 peanut butter maibenta mo. Ang nakalista lang 70. Naku, kulang ka pa ng 30. Pagka 70 lang na benta mo, naku, malulugi ka o kaya break even ka lang, wala kang kikitain. Kaya ngayon, maghahanap ka pa ngayon ng additional 30 na katao na posibleng bumili ng produkto mo. No? At ngayon, i-make sure mo talagang lilista mo at talagang sisiguraduhin mo na bibili yung 100 kasi yun ang target mo eh. So dapat sa sales, meron kang target. Target ko ngayong linggo to maka 100 botelya. Nakukuha, hindi pwedeng bahala na o yung kutob mo lang o yung pakiramdam mo lang. Ha? Okay. Now, tignan mo ngayon, paano mo mapoproject? Tignan mo yung mga istorya mo ng mga past mo, yung mga nakaraan mo. Ikaw ba ay palpak? Ikaw ba ay marunong makipag-usap, magbenta? No? Ikaw ba ay napagkakatiwalaan or baka may mga para ka bang fly by night, kumita lang ng kapiranggot, ngayon hindi ka na mapagkatiwalaan, parang nanloko ka na, no? Kasi doon sa mga kapalpakan natin, mga kahinaan natin, doon natin consider at start ma-project kung talaga bang tayo ay mga salesperson. Now, kung ikaw ay sole proprietor, mag-isa kang nagnenegosyo, marunong kang gumawa ng peanut butter, hindi lang basta-basta marunong kang gumawa ng peanut butter. Dapat matuto ka talagang magbenta. Matuto kang makipag-usap sa mga tao. Wag kang mahihiya, wag kang tameme. Matuto ka kung paano i-approach, kausapin yung mga tao. At ngayon, mga kabisyo, meron ka bang mga wrong projections din ng mga nakaraan, ng mga benta mo? Di ba, pinapatry ko sa inyo? Sino sa inyo nagkaroon ng business aquarium? Sabi ko sa inyo, itry na ninyo kung makakabenta kayo o hindi. At ngayon, meron ka bang wrong projection na sinabi mo, makakabenta ako ng 10 piraso, pero ang nabenta mo lang 6 o kaya 3. Iba nga, baka wala pa. Ano ibig sabihin yan? Bakit ka nagkamali at bakit hindi ka nakabenta? Now, tignan mo ngayon. Para ngayon, makaproject ka ng tamang sales. Which, magli-lead sa'yo, dadalhin ka sa tamang benta, tamang sales, tamang income na desired mo, gusto mo. At ngayon, masasabi mo sa sarili mo, meron talagang business. Okay ha? Thumbs up tayo dyan, thumbs up. Now, tignan ninyo. Sa pagbebenta, meron tayong tinatawag number 1, kasi makabenta, marketing. Sa pagbebenta, dapat maisip natin yung word na marketing. Hindi lang kasi pagbebenta, no? Sa salip dapat marketing. Anong ibig sabihin nun? Hindi lang pala basta makabenta, dapat alamin, aralin ang ibig sabihin ng salita ng marketing. Sabi ko sa inyo kanina, dapat merong relationship. Hindi lang pala basta-basta makabenta. Dapat nag-e-establish kayo ng relationship. Yung binebentahan mong customer ngayon, no, nakabenta ka sa kanya ngayon, wala kang in-establish na relationship. Bukas sa makalawa, sunod ng linggo, hindi na babalik sa yan, hindi na bibili. Kaya lang, kumita ka nga ngayon, pero hindi na babalik. Pero kung kumita ka man ng konti sa kanya,
binigyan mo ng magandang discount o kaya introductory price o kaya naman nagustuhan niya yung serbisyo mo at ay naku magiging loyal siya sa susunod uulit siya. O bakit? Kasi guys, ang sabi sa marketing, ang ibig sabihin ng marketing ay ang definition niya no, tayo ay masatisfy natin o matugunan natin ang pangangailangan o kagustuhan ng mga customers. O matugunan mo ang pangangailangan ha, o kaya yung mga gusto ng customers. Yan ang ibig sabihin ng marketing. So dapat alam mo ang pangangailangan, alam mo kung paano mo sila matugunan, at pag alam mo kung paano sila matugunan, naku, mapepresyohan mo ng maganda at magkakaroon ka ng relationship sa kanila kasi satisfied customer sila. Nasayahan sila sa produkto mo, sa serbisyo mo, sa expectations nila. Naku, nalampasan mo yung mga inaasahan nila, natuwa talaga sila, nagkakaroon ng relationship. Kaya dapat dito sa marketing, maintindihan natin kung anong produkto natin na dapat ibenta. Yung pangangailangan ng customer. O tandaan mo yan ha, yung product dapat pangangailangan. Next, dapat ang presyo mo rin, yung presyong ma-justify mo o mapapatunayan mo at hindi ka nanloloko. Kasi alam ng customers, baka pera-pera lang ang gusto nito, kaya kumita lang sa akin. Nanamantala ka, may pangangailangan nga sila. Naku, sinamantala mo naman. Nyari, uhaw na uhaw siya. Yung tubig, binenta mo ng 100 pesos. Naku, bibili siya ngayon, pero sa susunod, hindi na masama ang loob at ikukwento ka pa nila. Pero binenta mo lang ng tama, kumita ka ngayon ng maayos, sa susunod, bibili sila ulit. Kaya mapepresyohan mo ng maayos. Ano pa, yung pagbebenta, naku, hindi lang basta-basta yung presyo, napepresyohan. Kasi pagka nagkamali ka ng presyo, naku, baka hindi na uulit. Or mate-turn off na, hindi nga bibili. Kasi namali ka ng presyo. So dapat maisip mo yan, ano yung target na bebentahan mo para malaman mo kung ang presyo mo ba ay tataasan mo o bababaan mo. No? Ikaw ba ay presyong pangmasa o presyong pangmayaman? Next, third P o 7 P's ito 7 P's sa marketing. Yung place or yung lugar or yung convenience, no? Kung saan makakaluwag ang customer na makuha nila yung produkto na binibili nila sa iyo. Kaya yung place, saan ba ito? Physical ba ito o internet? O, pipick upin ba nila yon? Pupunta sila sa tindahan mo o i-deliver? Tandaan mo ang place hindi lang to yung physical na tindahan. Sa halip kasama rito kung paano mo masasatisfy na maluwag sa customers na makuha nila ang produkto. Kaya pwedeng delivery yan. Pwedeng sa internet, no? E-commerce ang tawag din diyan, no? O kaya digital space. O ano pa? Pang-apat na P, promotion. Ang ibig sabihin naman nito, ang promotion, ang ibig sabihin nito, pagpapakilala mo sa produkto mo, sa sarili mo, at kung paano mo kino-communicate ang produkto mo. Ibig sabihin, meron kang promotion na advertisement. Ganda yan. Tapos meron kang promotion na may discount po sa mga maunang 100 katao. Naku, ibig sabihin, nag-discount ka. Pagka mga nauna, may discount, ibig sabihin, ino-honor mo yung mga masigasig, mabibilis, yung mga eager, yung mga nauuna. Kaya may discount. Kaya lang, pagka nag-discount ka, baka ang mangyari naman, yung mga susunod na bibili na walang discount, masama loob. Naku, kaya ngayon aaralin mo. Kaya hindi lang basta-basta nagbibigay ng statement kung sino ka. Aaralin mo yung mga marketing activities mo, promotional activities mo. Kasi yun ang communication mo sa kanila kung paano mo pine-present ang produkto mo. Kung nagmumukhang mga cheap, kasi nga discount ka ng discount, talagang naku, baka hindi na sila bibili sa iyo kasi mukhang cheap na. Pero kung ang target mo ay yung mga pangmasa, gusto naman nila yung cheap dahil nakakamura sila. Naku, edi yun ang gawin mong strategy. Kukuha thumbs up tayo diyan. Next, pang-5 P, lalo na kung kayo ay nasa serbisyo, meron talagang ganito, packaging. Packaging, thank you Emma. Thank you sa Kabisyo, batch 13, nagta-thumbs up. Gising pa, you guys still up? No, yung mga students. Mel, okay ka pa? Wow, we're 41 dun sa ano natin ngayon. Alchi, Alessandra Briones,
Althea Corpus. Okay. John Matthew. Marie Chris Ferraz. Yes. Okay. Okie dokie. Okay. Next, packaging. Ibig sabihin, alam mo yung packaging pa lang, maganda na yun kasi nangungusap na rin kung anong klaseng company ka, anong klaseng produkto meron ka. Kaya may mga magagandang packaging na, you see, bakit yung when you buy something sa mga tindahan, may mga labels? Kasi packaging yon at ngayon, marketing din na po-promote na ngayon yung company mo. Naaalala na nila ngayon, nababasa nila at nagagamit ng paulit-ulit yung packaging. Kaya yung supot. Kaya maganda yung isang brand ng sapatos. So, meron siya yung box ng sapatos, nilagyan na niya ng tali. Para ngayon, yung buhat-buhat na ng customer, hindi na kailangan ng paper bag. Ang buhat-buhat na ng customer, yung box ng sapatos. Kasi may tali na, may pambuhat na. At ngayon, nababasa, nakikita ng mga ibang mga tao, yung ganda ng sapatos mo, ganda ng box. Eh, di na, nagiging interesado sila. So guys, yung packaging din, naku, malaking tulong din yan sa pagninegosyo. Kasi nakakainis pagkapangit din yan. No? Baka hindi na uulit. Let's say, halimbawa, bumili ka nga ng ulam, tapos nabutas yung supot. Naku, ano yan, nakaka-turn off. Naku, hindi na uulit. Pero may mga magaganda na maganda yung lalagyan. Kunyari, o sa isang kilalang kape na nagtitinda, o yung branded na kape, pagdala mo yung tasa mo, na ganun yung pangalan, naku, may discount ka, 10 pesos. O kasi packaging yun eh. At ngayon, nagiging loyal siya sa iyo, umuulit siya, bumibili, ginagamit niya yung tasa mo, at ngayon nagiging environmental friendly pa daw kayo. Kaya nakakatulong pa kayo sa environment. Kaya magandang maisip din yan. Next, people. Tingnan nyo sa pagbebenta, ha? Dapat kasama yan, yung serbisyo ng tao. People, dapat na-training mo, nakausap mo. Kasi guys, katulad noon, yung kilalang amusement park, dati nung nag-umpisa yun, nag-i-English yung mga tao. Kaya ngayon, mahal, social, no? Pag entrance mo pa lang, mahal, pero okay lang. Kasi nag-i-English yung mga tao eh. Talagang friendly sila, naka-smile, no? Kaya ngayon, napepresyo nila ng mahal yung kanilang amusement park. O kasi nandun sa tao, no, yung pakikipag-usap, yung training, at ngayon talagang ikaw lang mag-isa sa business mo, i-train mo yung sarili mo na talagang uulit pa yung mga customers mo. Okay, next, process. O guys, tingnan ninyo, yung process, maganda mapakita mo anong feature, anong uniqueness, anong meron sa produkto mo, mapagmamalaki mo kumpara sa iba. Kasi yung process mo, may pagmamalaki mo na, yung proseso ko po ay organic, natural. Niluluto ko po ito sa talagang ihawan na pugon bake, halimbawa gano'n, no? O kaya yung lutuan ko po, yung kawa ko minana ko pa sa lola ko na ngayon, hindi ho hinugasan yan simulat sa pool. No? Kasi yung lasa ng kawa talagang nandoon, no? Yan, maganda, may process ka. O kaya, ang maganda niyan, o mga kabisyo, ang tanong ko, saan kayo bibili na bakery? Bakery 1, tindahan ng tinapay, ha? No, nagtitinda ng, kunyari na lang, pandesal. Ngayon, nakatakip. Hindi mo alam kung paano niya ginawa yung pandesal. Binebenta rin niya, let's say 3 pesos yung pandesal. Next, yung bakery 2, salamin. At ngayon, nakikita mo kung paano niya ginagawa yung pandesal. Nakita mo na, ako, ang linis pala niya. Stainless yung mga ginagamit. Merong hairnet yung baker, kahit kalbo, no? May hairnet. At talagang maliwanag, no? As wala kang makikita mga insekto. O saan ka bibili? Pero ang presyo niya, 3 piso rin. Siyempre, di ba doon ka bibili doon sa tingin mo mapagkakatiwalaan mo yung naging proseso? Hindi katulad nung nakatago na hindi mo alam kung anong nangyari doon sa tinapay. Tama ba ako? Thumbs up, thumbs up. Tama ba? O, tama, no, Emma, no? Kaya maganda, pakita mo yung kung paano. Kaya may mga restaurant or mga factory, pinapakita kung paano ginagawa yung mga paninda nila eh. Nagfi-field trip pa nga yung mga estudyante, di ba, no? Para ngayon, mapakita na malinis sila, maayos yung factory nila. At lalong natutuwa yung mga tao. May sikat na bakery na ganyan eh. Talagang nakikita mo yung kung paano nila binibake. At talagang makikita mo yung mga tao trained na mag-bake at maayos, pistura sila. Malinis ang itsura talaga nila. Kaya gaganahan kang
bumili ng produkto nila. Okay, bakit kailangang malaman ang tamang marketing or tamang pagbebenta rin natin? Kasi kailangan mong harapin ang katotohanan. Huwag na huwag mong bobolahin ang sarili mo. Malaman mo at talagang merong bibili ba talaga sa'yo at malaman mo, establish mo at talagang interesado sila sa produkto, hindi dahil sa kakilala ka lang nila or naaawa sila. Tandaan mo, malaman mo kung talagang gusto ng mga tao yung produkto mo. Kailangan mong malaman ang katotohanan kung magkakaroon ka ba talaga ng negosyo o wala. Kaya umpisa pa lang, nagpo-project ka na. Next, number 2, kailangan mo malaman kasi maintindihan mo yung tinatawag na market share. Ano ibig sabihin ng market share? Ito yung 100% na customers ninyo na bibili. Posibleng bumili sa inyo. Yung existing business ngayon, kalahati, nabebentahan na niya. E di meron pa natitirang kalahati na pwede mong ikaw ang makabenta. No? Ngayon, posibleng bumili sa iyo yung kalahati na yon, buhay yung negosyo mo o hindi. O ngayon, alamin mo, magkanong market share, ilan ba dapat? Kasi katulad nito, yung mga kapitbahay natin, nakita, nagtayo siya ng sari-sari store, nagbenta, nako, talagang mabenta, ang daming bumibili. Yung isang kapitbahay ngayon, nakita niya yon, kinabukasan, magtatayo rin siya ng sari-sari store niya. No, tama, no? Anong mangyayari? Naku, maghahati sila dun sa mga kapitbahay na posibleng bumili. Kaya ang mangyayari, yung market share na hati. At ngayon, hindi na pala kikita yung parehas na tindahan na sari-sari store kasi ang liit-liit na nung bumibili sa kanila kasi hinati nila eh. Yun yung market share. Dapat maintindihan mo, malaman mo ang target mo na sana makakuha ka ng portion ng bibili doon sa market share. Ano pa? Yung mga dapat mong baguhin doon sa 7 P's na inaral natin kanina. Pag mababa ang benta mo, dapat baka baguhin mo yung produkto mo. O kaya naman baguhin mo yung presyo mo. Lahat dito sa 7 P's, inaaral mo bakit mababa ang benta. Dapat meron kang pag-analyze, pag-iisip. Yan ang maganda sa nagnenegosyo, mga kabisyo. Hindi pwedeng tatamad-tamad mag-isip. Dapat lahat, bawat kibot, yung ano yung naging tama, ano yung naging mali na i-correct mo para ngayon makabenta ka ulit. Next, malaman mo yung strategies mo. And also, ano bang magiging direction mo sa pagnenegosyo? Yung strategy ko, kaya mayroon muna, gusto ko pang mayaman, tapos ang gusto ko strategy, gusto ko yung mga organic ang products ko, maganda yung lalagyan, hindi plastic container, hindi botelya na plastic, salip reusable na botelya. O yan, Emma, tignan mo yan, pag-aralan mo yan. Presyohan mo ng 120 pesos, pero mangyari, balik nyo sa akin yung bote, minus 10 pesos yung susunod nyong peanut butter. O bakit? At least nakukuha mo yung loyalty. Bibili pa rin siya sa iyo ulit. Tama, no, Emma, no? Pag naubos, balik mo ngayon yung botelya. Nakalista naman sa akin na talagang bumili ka, at ibalik mo sa akin kasi baka magbenta lang ng magbenta ng bote sa iyo. No? Babalik Tama mo po, ganun. tama. Tama, di ba, no? O kaya nga, alam nyo, yung mga, merong isang tindahan dati, ganun eh. Hindi ko sinasabi yung mga pangalan ng tindahan kasi para maganda mapalabas natin to. Meron tindahan na, yung nabanggit ko na rin sa inyo to, yung pantalon. Di ba, no? Dalhin mo sa akin yung mga luma mong pantalon, kahit anong tatak niyan. Pag dinala mo sa akin yan, pwede kang bumili ng paninda kong pantalon na 50% off. O, kita nyo na. Sa totoo lang, 50% off naman talaga yun. Nagdala ka pa ng pantalon mo. Di, kung totoosin, kumita pa siya dun sa luma mong pantalon. At ngayon, kung paano niya gagawin, i-dispose yun, bibigay niya sa mga nangangailangan, o i-retouch nila kung paano man, di, kikita pa sila doon. Kaya ngayon, nagkakaroon ka ng mga strategies, nagkakaroon ka ng direction, nakukuha, So, naku, maganda yan. Mag-iisip ka talaga. Kailangan maging mataba yung isip mo, maging malikot ang utak mo. Next, kailangan mong malaman kasi guys, pinalilista ko sa inyo yung database ng customers ninyo. Sino-sino ang posibleng bumili. Bakit? Kailangan malaman mo rin, magkakaroon ka ng database na, listahan database. Sino yung isang beses bibili, mag-uumpisang bumili, sino yung posibleng umulit bumili, at sino naman sa listahan mo ang posibleng maging loyal mong customer. At kung meron kang loyal customers,
at mabibilang mo na ibig sabihin, meron kang 100 loyal customers at sakto enough, no, na pwede mong masabing magtutuloy-tuloy sila ng pagbili sa'yo at magkakaroon ka ng negosyo. Yun ang magde-determine sa'yo ng meron kang tamang sales. Yung database mo na yun, yun ang magiging pundasyon ng sales mo, ng benta mo, ng customers mo. At ngayon, uulit-ulit yon at talaga magtutuloy-tuloy ang negosyo mo. Nakukuha ba yon? So hindi dapat suntok sa buwan. Dapat nakakapture mo yung loyal customers mo. Naku, katulad nung isang business model ng classmate ko sa Rotary. Meron na siyang loyal customers. Nakilala na nga nung staff niya eh. Na ang mangyayari kasi yung business niya masamasahe. Tignan mo, alam na niya sa isang linggo, sa isang araw, nakakaganito siya. At ngayon, nakita na niya yung loyal customers niya, ganito sa isang buwan. Kaya ngayon, malalaman niya, sigurado kikita ako. Kasi ganito na yung listahan ko ng loyal customers ko eh. Nakukuha? Halimbawa, yung peanut butter, tignan natin. Loyal customers, paano ba siya magiging loyal customers? Ganito. Alam mo ba? Customer, patingin nga ng peanut butter mo, naubos na ba o hindi pa? Pagka naubos mo na, balik mo sa akin bote, may 10 piso ka. Pero pag hindi mo pa naubos, ganito, bumili ka ulit sa akin, ipangregalo mo. At ngayon, minus 10 pesos. Minus 20 pesos. Ngayon, uulit yun. At ngayon, meron pang nai-refer. Na ikwento ka pa sa kaibigan niya. At ngayon, yung kaibigan niya, ililista mo na siya ngayon dahil posible mo na siya maging loyal customer. Ikukwento mo rin yun. Hello po, ako po si Emma. Ano pong pangalan nyo? Kaibigan po kayo ni ganyan. Kaibigan ko rin po siya. Alam niyo yung peanut butter ko, pag binalik nyo sa akin yung bote, may 10 piso po kayo. Kita nyo na? Pero pag nag-refer pa kayo sa isa nyong kakilala, meron pa ho kayong additional na deduction ng 10 pesos discount additional. Pag-aralan mo lang yung pricing mo na ang mangyari talaga, may value na bakit tinaasan mo ng presyo, no? O bakit mo siya binibigyan ng discount. Kasi baka sasama ang loob. Ngayon, kung kumikita ka pa rin, kahit na nag-menos ka ng 10 o 20 pesos, kumikita ka pa rin. Pero tuloy-tuloy naman. Now, tignan mo makaka-claim ka ngayon ng kwento na doon sa mga bagong customers at posibleng customers, bumili ho kayo, masarap ito. Bakit? Alam ba ninyo, linggo-linggo meron na akong hinahatiran na 200 pamilya ng peanut butter ko. Kasi ganun ho siya kasarap. Kita mo na, later on, pag hinahanap-hanap na yung peanut butter mo, pwede mo na siya ngayon talagang taasan palalo yung presyo. Nakukuha ba? Kita mo yung storya, no? Yung storya ng pagbebenta mo, yung anatomy. Ganun dapat tayo mag-isip. Nakukuha. Thumbs up, thumbs up. Saan ba manggagaling ang mga paninda mo? Lugar, saan, no? Saan? Thank you Maylin, thank you. Thumbs up kay Emma, Altea, mga kabisyo. Si Siri Jehan Bansao. Thank you. Marie Chris, thank you. Sana natututo tayo Maricar Crisostomo, thank you. Si J.R. Miro, thank you. Ibang estudyante ko, kilala ko rin to. May estudyante rin ako rito, Yuan Cao. Estudyante ko to. Hi, Yuan Cao. Good evening. Thank you for joining. Saan manggagaling? Number 1, physical store. Meron ka talagang face-to-face, no? May lugar ka talaga, may tindahan ka. Number 2, isipin mo kasi talagang nililista mo sino yung mga pwedeng bumili sa'yo sa physical mong tindahan. Number 2, pseudo store or hindi ka naman nanloloko, pero parang meron kang tindahan. Meron kang physical na tindahan. Meron mga ganyan. Kasi kunyari, nagtitinda ka ng, kunyari, tsinelas. Pero, sasabihin mo, marami kang stocks ng tsinelas. Hindi nga lang nandito ngayon. Pero meron ka stock sa bahay mo na ilang piraso. Pero pwede mong i-claim na marami ka talagang stock kasi yung tindahan mo naman nandoon sa kakilala mo, sa supplier mo. Yan, pero hindi ka nanloloko. Next, virtual store o yun nga yung digital. Meron ka sa internet, no? Meron kang page o meron kang tindahan din doon. Ililista mo saan manggagaling. Ibig sabihin, sa physical store ko meron 100 pwedeng bumili. Sa pseudo store ko kung meron kang ganyan, baka may 50. O sa internet, naku, baka 20.
O hindi ngayon meron kang listahan ng 170 na posibleng bumili. O kaya naman, sino yung bibili? Lilista mo rin, tignan mo rin. Listahan mo, number 1, kakilala mo. Lista mo lahat ng kakilala mo, kapamilya, kamag-anak, kaibigan, no? Mga kaklase mo, mga kapitbahay. Next, kung meron kang mga kakilala, meron ka pang mga makikipagkilala ka pa lang. Dapat lilista mo rin yung, si Mare, si Marites, meron niyang kaibigan, tatlo, nakikita ko yun, kausap niya lagi, hindi ko kilala yan, pero makikipagkilala ko. Kasi prospect, kailangan mabenta mo yan. Guys, prospecting meron tayong video marami tayong nilabas na video sa ating YouTube channel na Usapang Negosyo with Doc Benj. Nandun katulad ng prospecting, mapanood nyo yun. Please do watch yung ating mga videos. Makipagkilala. Next, meron kang posibleng mabenta doon sa mga hindi mo kakilala. Okay yon, mga stranger o naglalakad lang dyan. Okay yon, pero dapat later on, planuhin mong makilala rin sila. Okay? Next, kailan bibili? Huwag mong bobolahin ang sarili mo baka minsan lang yan bibili. Naku, ililista mo. Kasi yung kamag-anak mo, talagang minsan lang bumili pala sa'yo. Yung kaibigan mo, minsan lang kasi malayo yung lugar niya. Pero meron naman doon yung uulit-ulit. Ililista mo, titignan mo kasi next week, kailangan magkaroon ka ng benta. Yung peanut butter, di naman nauubos ng 1 week lang. Laki-laki ng bote. Di ba, no? Baka next week, wala na. Hindi na uulit. Or sa susunod na buwan pa, ililista mo ngayon. Kasi ngayon, malaman mo talaga kung mabubuhay ba ang negosyo mo, magsusustain ba araw-araw, linggo-linggo. Hindi yung nanguhula ka lang na sana, no, sana may bumili. Hindi ganoon Dapat nakalista. Number 3, uulit ba o paminsan-minsan lang bibili yung mga yan? Tandaan mo, kailan bibili? Alamin mo rin yon. Next, paano bibili? Cash ba yan o papautang ka ba or may kapalit? Ibig sabihin, bayad ka ngayon cash or magpapautang ka. Pag nagpautang ka, dagdag singil kasi nga ang hirap. Diba? Plus, natutulog yung pera mo sa utang. Or may kapalit. Ibig sabihin, ito yung peanut butter ko ngayon. Imbis na pera ang binayad, service. O kaya naman, nagbayad siya ng ibang produkto. Tignan mo rin, o kaya naman, i-refer ka niya. Ikukwento ka niya sa iba, marketing. Di ba may mga ganyan, yung mga artista, ganyan ginagawa. Bigyan mo akong condominium mo, at ngayon papayag ako, i-advertise yung mukha ko niyan sa condominium mo. May kapalit. Ngayon, tignan mo kung paano magbabayad sa'yo, paano siya bibili. Kasi bakit? Titignan mo na naman kung mabubuhay bang negosyo mo kasi meron kang mga cash buyers. No? O baka utang lang ng utang. Naku, wala kang kikitain. Next, bakit siya bibili? Yan ang maganda. No? Kasi yan ang binibuild natin Yung maganda bibili, bibuild. No? Bibuild kaya bibili. No? Ganda yan Bibuild ng relationship. Kasi number 1, kasi baka kakilala mo lang yan kaya siya bumili. Nako, naawa lang sa'yo, no? Number 2, talagang bumibili siya kasi maganda at gusto talaga ang produkto mo. Yan ang hinahanap natin. Number 3, naku, napilitan lang. Naku, wag naman sana. Pero nag-umpisa siya, na-try, napilitan, nagulat, nasindak. Pero magustuhan pala niya yung produkto mo, di uulit din yon. Titingnan mo yon Huwag mong bobolahin ang sarili mo. Thumbs up nga tayo dyan. Thumbs up, naiintindihan Next, ano bang binebenta mo at anong bibilhin niya? Produkto mo o serbisyo mo. O kaya naman, iba mo pang kasamang produkto. Kasi katulad ng produkto na 20 pesos lang daw, may sinangag ka na, may itlog ka na, may ulam pa. O bakit? 20 pesos, napapasok mo siya ngayon, no? Doon sa tindahan mo. Pero pagdating pala ron, ang bango ng iba pang ulam, ang sarap ng soft drinks, malamig. Kaya ngayon, nagkaroon ng interest, pumasok, at ngayon may iba palang bibilhin sa'yo, may iba ka pang binebenta na doon kikita ka ng mas maayos-ayos na kita. Kasi doon sa 20 pesos na sinangag, itlog, ulam, baka ang kinita mo lang 3 piso, 4 na piso, ganun. Pero nakita niya iba, dagdagan ng ulam, dagdagan na ng kanin, ako, dagdagan ng sabaw, soft drinks, iba pang ulam. Naku, doon ka na kumikita. Tignan mo magandang aralin niya. Kaya kahit mura lang muna, no? Mura lang ang tinda mo. Katulad ng peanut butter, hindi naman kailangan malaki kaagad yung bote. Para matikman lang niya at talagang pinagyayabang mo yung lasa ng peanut butter mo, magbenta ka ng maliit,
At ngayon, sabihin mo, pagka hindi nyo nagustuhan yung maliit na yan, soli nyo sa akin. O, di ba? Ang yabang mo, no? Eh, pag nagustuhan nyo, o nagustuhan yan, bibili na ngayon ng mas malaki. O, nakukuha, ah. Next, pwede naman ang bibilhin lang talaga sa iyo ay connection. O magkaroon lang talaga ng, tingnan nyo, pati sila ma-connect lang, magkaroon lang ng relasyon din talaga, makilala lang. Maganda yun, no? Magkaroon ka lang, ka-establish ka lang muna ng mga kaibigan, ng network. Kasi posibleng hindi man bilhin ng produkto mo ngayon, later on may iba kang produkto, yun naman ang bibilhin nila. Kaya mga kabisyo, kung meron tayong gustong ituro sa ating ngayong gabing ito, tandaan ninyo, wag na wag kayong titigil sa pagkuha ng mga koneksyon, mga kakilala, no? 'Yun ang tandaan natin ngayon sa ating lecture ngayon, ha. Makabenta, mag-imbento ka ng produkto, makabenta ka at makakabenta ka niyan kung ikaw ay may mga kakilala, no? Meron kang network o panoorin niyo rin 'yan. Again, ano ito yung mga binebenta natin goods, services, events, people, experience, places, properties, organization, ideas, saka knowledge and ideas. Pagsamasamahin nyo na yung mga posibleng ibenta na yan. Yan yung mga minamarket natin. Tandaan ninyo, mga kabisyo, dapat magkaroon ka ng loyal customers. Kasi ang ibig sabihin ng loyal customers, sure, sigurado na benta. Siguradong magkakaroon ka ng benta. Pero bago maging loyal customers yan, samantalahin mo, merong mga initial na customers or nag-umpisa pa lang na maging customer mo. Kasi number one, sumubok lang ng produkto or serbisyo mo. O kakilala lang, o kaya nga naawa lang sa'yo. At least, nakapag-try sila. Pero pag na-try nila, naku, wag mo nang pakawalan yon. Dapat gumawa ka ng mga pakulo na siguraduhin mong uulit sila. Kasi kailangan mag-repeat sila. Number one, nagustuhan talaga nila yung produkto mo. Or baka naman napilitan lang ulit na hostage mo at umulit. E di, samantalahin mo yun na umuulit sila, napilitan man sila, ayusin mo palalo yung produkto at serbisyo mo na sa susunod, hindi na masama ang loob nila. Minamahal ka na nila. Naks na na. Hindi yung napipilitan ka na nilang mahalin, kundi mahal ka na kasi talaga nila. Gusto ka na nilang mahalin. Naks na na. Thumbs up dyan. Yung mga estudyante ni Ma'am Cecil na gusto silang mahalin, no? Eh, City, ay, Naomi, Anong reaction yan, ha? Si Gian, ha? Okay, ha? Gusto ko yung mahal ako, si Emma, gusto raw siya, mahal siya, hindi yung napipilitan lang, gusto nyo magkaroon ng loyal customers. Tingnan mo, sa loyal customers, meron palang regular at irregular. Oo, may regular talagang ulit-ulit. Talagang may oras na kasi katulad namin, nagpapadeliver kami ng pizza. Pag Tuesday night, pizza night kami. Naku, tatawag kami sa pizza, magde-deliver. Naku, alam na nila. Hello, good evening. Kilala na kami. Yes, alam na po namin order ninyo. Alam na yung address. No? Tapos, hindi na kami nauulit-ulit ng tawag ng kung ano-ano. No? Kung ano yung mga address. Kung ganun. Kasi regular na. Pero meron namang irregular. Kasi bakit? Yung produkto mo irregular or seasonal. O kaya, depende sa panahon. Okay rin yun. Basta, lagi ka nilang natatandaan at alam nila na ikaw ay supplier nila or nagbebenta ka sa kanila. Yan kailangan magkaroon ng loyal customers. Tignan ninyo, ito yung istorya ng produkto ng pagbebenta natin. Ang tawag dito sa English, no? Ito yung product life cycle. May video rin tayo diyan, panoorin ninyo ha. Product life cycle. Number one, nag-i-introduce ka, kunyari, yung peanut butter nga, nag-uumpisa ka pa lang. Pinapakilala mo yung produkto mo. Ano yung mga pakulo mo para mapakilala mo ng maganda yung produkto mo, magkaroon sila ng interest. Next, medyo may bumibili-bili na. Ibig sabihin, palakas na yung iyong pagbebenta, yung buhay ng produkto mo, product life cycle. Lumalakas na, tumataas na konti, nagkakaroon na ng benta. Susunod na stage, nandoon sa tuktok. Ako, taas na, no? Taas na nung benta mo, nandoon na sa tuktok. Ibig sabihin, maaabot mo na yung saturation or yung lahat ng kakilala mo, nag-try na ng produkto mo. Or meron na sila nun. Kunyari, cellphone.
Ngayon, lahat dati nung introduce cellphone, may bumibili, hanggang sa tumataas yung benta. Ngayon, lahat may cellphone na. May bibili pa ba ng cellphone? Wala na kasi kung lahat meron na. Di ba, no? Pero mangyari nga, may bagong model. O di ngayon, naku, pa-decline na ngayon yung produkto mo kasi may ibang produkto nang binebenta. Kaya ngayon, pababa ka na. Kasi na-saturate mo na, naabot mo na yung peak ng pagbebenta mo ng produkto mo. Kasi mangyari, lahat sila nakapag-try na, no? Lahat sila nakabili na at wala nang uulit. O, tingnan mo na lang. Pero pag de-decline, pababa na siya, ngayon dapat medyo gawa ka ulit ng pakulo na ngayon bibili sila ulit at medyo masusustain mo pa, mapapahaba mo pa, mapoprolong mo pa yung buhay. O kaya gagawa ka ng bago. Guys, ito teorya ito na ganito ang mga produkto. Example, shawarma. Di ba, no? Lahat usbungan, lahat shawarma, shawarma, umpisa shawarma, lahat palakas yung benta ng mga tao, lahat puro shawarma, no? Tapos katagalan nagsawa yung mga tao doon sa shawarma. Kaya mangyari, naku, nagsasara yung negosyo ng shawarma. May ilan na lang na natitira na susustain. Pero maraming nagsara. O kasi ganun yung product life cycle. Naintindihan ba yon? Thumbs up, guys, thumbs up. No, naintindihan na tanggapin natin yan na ganyan ang mga produkto. Kaya dapat tuloy-tuloy ang pag-iisip natin, pag-i-innovate natin sa produkto natin, ha? Next, guys, sa pricing strategy. Dapat, meron tayong selling price, maintindihan natin yan. Magkano natin pepresyohan? Selling price, magkano ang tamang presyo? Kasi pagka namali, magkakaroon ng pangit na impresyon at posibleng ma-turn off na. No? Kaya yung mga psychological style dyan ng mga pagpepresyo, di ba? Imbis na 100, 99. O, ganyan, no? 88, 20-20 lang. No? Lahat 20-20 lang. Pagdating mo ron, may ilan lang pala yung 20, no? Yung pala, puro matataas ang presyo. O ngayon, tignan mo. At ngayon, alamin mo yung cost. Na ngayon, alamin mo pa yung ibang mga gastos mo. At ngayon, may gross margin ka, katulad ng paliwanag natin kanina. O ano pa, yung mga psychological nga na, ang presyo mura pagka umaga. O may mga ganun-ganun ka pa, yung behavior yan, no? Kasi gusto nagbe-breakfast. Psychological, kunyari, yun na nga, yung 99 imbis na 100. O ano pa, kasi tandaan mo rin yung mga situation katulad ng COVID situation. Yan, may kinalaman sa pagpe-presyo. Kaya nagtaasan yung mga presyo ng mga paninda kasi nagkaroon ng COVID, no? O ano pa, yung nga, yung mga customer behavior. Ang bumibili ay yung mga kababaihan. O, hindi ba ang presyo ng kababaihan, iba ang presyo ng kalalakihan, kunyari ganun lang. Or bumibili sila pagka holiday o kaya naman pag sweldo. Yan, tignan mo yung mga ganyan, ha? At ano pa, yung mga kakayanan, customer capacity, magpepresyo ka yung kayang bilhin ng mga target mo na bentahan. 'Di ba? Hindi pwedeng mahal, tapos minimum wage yung kinikita nila, hindi ka nila pa-prioritize na bilhin, baka ihuli ka nila or kung may sobra lang sila. Ngayon, mawawalan ka ng customer. Guys, kailangan aralin mo yung pagpepresyo. Dahil sa pagpepresyo pa lang, maganda na ko-communicate mo na kung sino ka, kung anong quality ng produkto mo, sino ang target na buyer mo or audience mo. Sa pagpepresyo pa lang, makikita na kung quality ba yan, yung mga features ng produkto mo, or makikita na dyan kung ikaw ay mapagkakatiwalaan o hindi. Tandaan sa pagpepresyo. Thumbs up, thumbs up, thumbs up. O guys, ito na yung mga taxes. Ito, sa susunod naman natin i-discuss to. Pero maganda, doon sa mga kabisyo natin, batch 13, maintindihan nyo na yan na sa pagbebenta, kaya tama rin dapat yung pagpepresyo natin at kino-consider natin yung taxes. Dapat na kunyari meron kang babayaran talagang buwis, kino-compute mo na. Kasi guys, meron kaming kliyente, ganyan. Ang lakas-lakas ng negosyo niya kasi 99 pesos lang yung paninda niya. Naku, sarap, no? May kanin, may ulam, 99 pesos, student meal eh. Nung na-audit siya ng BIR, naku, may babayaran pala siya dapat na taxes. Naku, di mangyari, tinaasan niya ngayon yung presyo niya. Yung 99 niya, naging 105 pesos. Simula nung naging 105, naku, lumiit yung kanyang customers, bumaba yung bilang ng customers niya. Kasi 105 na, hindi katulad dati 99. Dapat yan, hindi niya tinaasan yung presyo niya. Binawasan lang niya konti yung produkto niya. No? Tandaan mo yan
merong business tax, percentage or VAT ka. Tapos meron pang business permit. Iba pa yan sa City Hall or sa barangay. Pero pag-aralan ninyo na yung sa mga tax incentives sa mga micro businesses. Ma'am Cecil, pagka micro business ba, ayan, sa mga students si Ma'am Cecil, pag micro business ka ba, yung na maliit na negosyo, ano ang mga taxes mo dyan? Ikaw ba ay no income tax ka ba dyan? Mga Income tax student, exempted lang. income tax exempted. O, wala yun. No income tax. Pero sa mga business tax, sa mga permits, sa City Hall, naku, magbabayad ka pa rin din doon. Ini-encourage lang Oh, na pero may mga babaan, pero hindi baba. mandated yan. Okay, pero may mga business permit, City Hall, mababa nga yung business permit nila sa mga micro business. Ano ba ibig sabihin ng micro business? Ito ang sales nila ay mga, magkano ang gross sales? Pag micro. Basta less than 5M yung capital, pero Less than dapat 5. naka-apply. Oh, pero ang gross nito kasi 3 million below. Yan kino-consider Yeah, na non-VAT ka. yan, no? Yung mga non-VAT micro business plus, maliit lang ang puhunan mo, ha? Okay, ha? Thumbs up, thumbs up. O guys, ito pa yung accounting pa. Dapat aaralin mo. Ang ibig sabihin kasi natin, dapat makonsider natin kung cash basis or accrual basis ka. Para pag naglilista ka ng benta mo, cash basis ba? Dapat puro cash lang or accrual, ibig sabihin nagpapautang ka. Kasi pagka magpautang ka, medyo mahirap i-accounting kasi meron kang receivables. Dapat talaga sa nag-uumpisang negosyo, huwag ka muna magpautang. Ang mangyari lahat na lang cash basis muna, ha? O tapos meron tayong ibang lecture din ito tungkol sa accounting, ha? Sa susunod pa natin dedetalye yan. Okay. Guys, ito, dito tayo malapit na tayo matapos yung pagbaba ng presyo. Tingnan ninyo, hindi lang basta-basta nagpepresyo. At hindi rin basta-basta nagbababa ng presyo. O matuto tayo rito, kasi may kinalaman to sa sales natin, yung pricing. 'Di ba? Kanina yung revenue, yung sales, 'di ba? May ang kaakibat nun sinasabi natin yung price natin, yung presyo eh. Number one, dapat strategy yan yung pagbaba ng presyo. O diyan mo masabi yung strategy mo. Kasi merong ganong brand ng sapatos. Akala nila magsasara na kasi nagbabaan yung mga discount. Ay, naglakihan, nagbabaan yung presyo. 50% off, 50% off. Naku, kala magko-close na. Eh ngayon, nagbilihan yung mga tao. At doon, nakilala ulit sila, no? Biglang tumaas yung benta nila. No? Tignan mo yung pagbaba ng presyo, gamitin mong strategy. Kaya nga yung iba, merong closing out sale, no? Kala mo naman magsasara na sila. Yung pala, yun yung pangalan ng tindahan, closing out. na budol, no? Kasi nga, strategy rin yan. O next, baka kasi pag nagbababa ka ng presyo, ang impression, palugi ka na. Naku, palugi na, umaawa ba sa'yo, bibili ba sa'yo, o matatakot na bumili kasi, naku, baka palugi na yan, o kaya baka luma na yan, baka pabulok na yung mga inventaryo niyan. O next, magbaba ka ng presyo kasi makabawi man lang yung cost mo, yung cost, mabalik man lang din sa'yo. Tingnan mo, pwede kasi ngayon sa pagbebenta mo ng peanut butter, mabawi mo man lang yung cost mo. Bakit? Dok, kasi may iba pa akong produktong binibenta, nakabuild ako ng loyal customers at relationship sa kanila. Now, tignan mo, Dok, may bebenta na rin akong tinapay o bread na ngayon, pa-partner dun sa peanut butter at yung bread na yun, doon kumikita ako ng maganda-ganda. O kasi meron na akong customer ay supplier na nabibila ng magandang tinapay, maayos. Eh di ngayon, bawi na ako doon. Doon ako kikita. O di ang ganda, ganda yung strategy. O, yun nga, makabenta ka lang at kumita ka sa iba, sa ibang produkto. No? O kaya naman, makabenta ka ngayon, makabuild ka lang ng relationship para ngayon makakuha ka rin ng customers at makabenta sa susunod. Makuha mo lang yung loyalty nila at sigurado babalik yan, doon ka kikita, no? Wag mo silang gagalitin, wag mo pasasamain ang loob nila. Pababain mo ang presyo sa umpisa para ngayon makabuild ka ng relationship or makuha mo yung attention nila, yung interest nila. Kaya 'di ba sa mga department store, kunyari ganyan eh. Oh, up to 70% off, up to 90% off. Ako, pupunta ka. Kasi 10, 10, 24, 99, no? Ganun. Yung pala, yung 70% off na yun, pagdating mo ron, ilang piraso lang yung 70% off.
Pero nandun ka na sa loob ng mall. Mamamasyal ka na rin, magugutom ka, kakain ka din doon. Okay, mapapabili ka na. Makakakita ka ng ibang mga hindi mo pa kailangan produkto pero discounted, bibilhin mo na. Nakuha mo yung attention nila eh. O ganyan ang mga strategy, ha? Thumbs up. Next. Ano yan? O paumpisa lang talaga. Pwedeng sabihin mo introductory price lang muna, soft opening, gusto ko lang matry ho ninyo. Pero guys, paliwanag mong maigi yun. Kasi baka sa susunod na bibili, gusto nila discounted pa rin sila. No, nakakasama kasi ng loob. Katulad, ako kumakain ako sa restaurant kasi mayroong promo yung credit card. 50% off. Naku, pagka kakain talaga ako. Kaya lang, pagka hindi na 50% off, naku, hindi na ako kakain doon. Hindi na ako bibili ron kasi ang mahal, no? Mahal, no? Kaya tingnan mo, baka mawalan ka rin lalo ng customers. Next, pwede bang panlaban sa competitors ito? O, pwede. O kaya lang, baka pagka ang labanan mo ay presyo, naku, baka later on, magbababa rin siya ng presyo. Naku, matatalo ka rin niya. Dapat, ipakita mo na bakit ka nagbaba ng presyo. Kasi gusto mo lang matry talaga nila at mayabang ka naman na talagang masarap yung produkto mo, serbisyo mo, may value na talagang binaba mo yung presyo pero sa susunod hindi na. Ngayon lang po 'yan, no? Pero sa susunod talaga, ako, bibilhin pa rin nila yung produkto mo kahit walang discount. Kasi talagang masarap, dekalidad ang produkto mo at talagang gusto nilang umulit. No? Hindi dahil sa labanan lang ay pababaan ng presyo. Naku, talagang pares kayo mamamatay ang negosyo. Nakukuha ha, tingnan mo. Halimbawa, hindi ako basta-basta magbababa ng presyo kasi ang gusto kong i-honor, kunyari na lang ha, o yung mga nurses. O pag nurse ka ho, mas may discount ka na 10%. O bakit? Kasi pinapahalagaan namin yung mga nurses dito. Ayan, nakukuha ninyo. Dapat may mga ganong kang pakulo. O yung peanut butter, makuha mo lang yung attention nila. Or 50% of peanut butter doon sa mga working na nanay, single mom. Naku, ganda advocacy niyan. Sasabihin mo, nakakatulong ka ngayon sa mga nanay. At yung ibang customers mo, willing magbayad ng mas mataas na presyo. Bakit? Kasi alam nilang tumutulong ka dun sa mga single moms. At ngayon, baka nga sabihin pa nila, oh, bibili na ako ng iba pang peanut butter, ipamigay mo sa single moms. O, ang gandang pakulo. Ang galing, ano? Nakukuha ninyo, ha? O, tignan ninyo yan, ha? Tignan ninyo. Next. O, ito yung pagpo-project mo ng benta. Sino? Dapat, no? Sino-sino yun? May listahan ka, no? Ito kay Mr. Go, ito yung friends, relatives, affiliates, or associates, neighbors, letter S, Shota. Tapos susulat mo ngayon, period 1, week 1, or month 1. First time lang ba bibili or uulit-ulit? At tapos, and so on, tingnan mo yung saan. Ito yung mga binasa natin kanina, yung face-to-face, no? O mga malalapit lang sa'yo, bibili sa period 1, pero sa period 2, makikita natin, kahit mga malayo na, bumibili sa'yo. Guys, kailangan ina-analyze yan, ha? Tinitignan yan, ha? Hindi pwedeng suntok sa buwan na, bahala na, sana may bumili. Dapat kasi nakaka-analyze ka. Naiisip mo, na-evaluate mo, para ngayon, ano yung mga susunod mong hakbang, yung mga gagawin mo sa susunod, mga babaguhin mo. O, nakukuha ha? O, paano sila bumili at bakit sila bumili rin sa'yo? No? Meron ka bang mga promo-promo or nag-intro ka or loyal na sila ngayon? At meron ka rin promo sa mga loyal customers, hindi lang sa mga bago pati yung mga loyal customers. O ano pa? Yung iba pang dahilan kasi substitute lang nila o may mga partners ka or sinuwerte ka lang o kaya may mga additional ka na posibleng bumili. Okay, nakukuha? Guys, tignan ninyo. Ang inaral natin, pakilabas ang mga libro, ang inaral natin nasa page 29 tayo niyan. Pero dun sa page 27, balikan ninyo, dapat sana meron kayong mga sagot diyan, page 27. Gusto kong makita. Guys, yung mga donors natin ngayon, gusto talaga kayong ma-interview. Kaya dapat pakita nyo na sinasagutan ninyo pati yung mga libro. Okay yung mga activity din natin dito. And also, nasa page 29 tayo, makabento, makabenta.
Wala pa silang book, yung mga wala pang book ay, oo nga, Jeremy, hindi ko pa nadala. Nandiyan si Vice President. Ano ba yan? Bukas. Sorry guys, sorry. Opo, Ano ba yan? Doc. Hindi nyo po pa dinadala. Nako, okay, bukas ha. Sige po. Okay, Okay po. sige. Bukas, available na ang book kila Jeremy ng maga, ha? Okay. Sige Next, po. what will be your, what's next? Isipin na natin, no? Ano ba yung posible nating maging produkto? Ano yung posible nating maging negosyo? Next lecture, it will be on November 4. Si Ma'am Cecil ninyo, tatanungin na niya kayo, ano yung gusto nyong pasuking negosyo? Ha? Dapat medyo nagre-ready na tayo, iniisip-isip na yung business plan. At syempre, yung mga marketing na inaral natin kanina, yung 7 P's, dapat naiisip na ninyo yan. Nakaka-excite, di ba? Emma, na-excite ka ba? Ang dami nating naiisip, no? Ang swerte ni Emma, yung negosyo niya, Oo nga po eh. napag-iisipan natin. Ang dami ko na Napag-iisipan. pong naisip na pang toppings or pang mix doon, Doc. Di ba? Alam mo, mag-internet ka, Next. YouTube ka, ano yung mga kapartner ng peanut butter. Kasi nga, pati yung mga jam. Alam nyo, meron akong client, nagregalo na sa akin, yung 30 days of Christmas. No? Tama, di ba, no? 30 days na iba't ibang klaseng palaman. Nakabotelya, maliliit to. Kaya tuwing umaga, iba-iba yung palaman ko. No, iba-ibang flavor na kung ano-ano. Naku, sarap nun. 30 days, iba-ibang palaman. Kaya ang sarap. Subukan mo, tignan mo yun. Lahat ng klase ng peanut butter. Peanut butter na may galunggong, peanut butter na Na may malunggay, dry may, malunggay. yan, may malunggay na ngayon healthy ka. O kaya may ampalaya, di ba, no? Yan. Peanut butter na may peanut butter na ice cream na di ba? Totoo lang, may mga ganyan eh. Aralin ha. Test the waters. Subukan nyo na magbenta-benta. Subukan nyo na magtinda-tinda. And also, pag-pray natin yung ating mga donors, no? Na magkaroon tayo ng mga donors and also investors. Okay, that's next. Big heart investors natin, posible tayo matulungan, no? May puhunan o baka tayo pahiramin o kaya mag-partner sa atin. And how to qualify, ito nga, mag-attend ng mga Vision Pagnenegosyo lecture, no? And dapat may present natin ng mga ayos ang ating business. Ano pa? Guys, inaaral na yung business plan. Tignan ninyo, sa business plan ninyo, gagawa rin kayo ng sales ninyo. Dapat, no, napo-project ninyo, pag in-interview kayo ng donors, magkano ba ang posible mong benta, makitain? O paano mo siya mabebenta, ha? At dun sa business plan natin, nasa book yun, nandun yun sa page, hindi ko muna sasabihin, para basahin nyo yung buong libro. Makita ninyo. Pero sa business plan, isusulat mo rin dyan, ano magiging produkto mo, magkano magiging kapital, sino magiging market, or paano yung 7 P's mo, kasama dyan yung location, saan mo kukunin ng supplier mo, at paano ka magbebenta, at sana gawa ka ng projections mo, financial statements mo. Sino ang mabebentahan mo, ilan, kung paano, saan, at iba pa. Yan, may total sales ka sa isang linggo, sa 2 linggo. Okay, thumbs up, thumbs up, thumbs up. Pwede natin tanggapin ang puhunan or baka ipautang lang sa atin, pahiram sa atin, at dapat ibalik natin yung puhunan. Kung gusto natin yung puhunan, 'di ba? Sabi natin, nung nag-i-start tayo, hindi nga tayo after sa puhunan talaga, after tayo sa kaalaman. Nagkataon lang, kaalaman, nagkaroon tayo ng kaibigan, at nagkataon, posibleng mabigyan tayo ng kapital. Naku, edi mas okay, pero kahit walang kapital, marami tayong diniscuss na negosyo na wala ngang kapital eh. Pero pwede ka nang kumita, no? Makapag-umpisa ka kahit walang kapital. Inaral natin yan last lecture natin. Pwede makipag-partner sa inyo yung big heart investor or yung angel investor. At ang challenge, no? Kasi nakatanggap ka ng puhunan, natulungan ka, sana planuhin mo yung katulad ng lecture natin day 1, mangarap ka na ikaw ay lumago sa negosyo at ikaw rin ay makatulong din sa iba. Salamat sa ating mga donors. Okay, wait. Stop. Wait. Ala.